So ito na mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, kung saan man po kayo ngayon. So ito na mga kababayan, meron na naman tayong panibagong reaksyonan patungkol dito sa mga komento ni Senador Antonio Trillanes IV. No? Ito po, nasa gilid ng ating screen. So ngayon mga kababayan, yan po ay galing sa People's Tonight News. So nakita nyo po, People's Tonight po, yan sa baba. Ayan, People's Tonight po yan. So ngayon, babasahin po natin itong isang article na post ng page ng People's Tonight na kung saan nag-react nga dito si Senador Antonio Trillanes IV patungkol ito sa mga senador ni Duterte. Ano nga ba ang reaksyon ni Senador Antonio Trillanes? Ito po mga kababayan. Itong mga Duterte senators na ito, si Bongo, si Bato, si Robin, si Amy, si Marcoleta, sila yung sulid na sulid, kahit na siguro mapanood nila sa video na si Sara talaga siya mismo or mismong si Sara yung bumaril at pumatay ng isang tao, ia-accuse pa rin nila yan. Wala na pong pag-asa yan. Hopeless na yan. So ngayon, mga kababayan, yan po ang sabi ni Senator Antonio Trillanes. Ngayon, basahin natin itong post din dito sa article ng People's Tonight page. Hopeless na yan. Yan ang sabi ni Senador Antonio Trillanes IV. Pinangalanan ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV sa isang panayam sa DZMM Teleradyo ngayong Lunes, Hunyo 16. Ang 5 kasalukuyan ng mga senador na umano'y Duterte senators kaugnay sa sensitibong issue ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, umaasa si Trillanes na bagaman ay mga hukom na umano'y nagpapakita ng kanilang papanigan sa paglilitis kay BP Sara, ay mayroon umanong senator judge na gamiting batayan ang ebidensya sa pagdesisyon sa pag-convict sa Vice Presidente. Kaya ang mga ebidensya na ilalabas dito sa korte ay para doon sa 19 na senador na umaasa tayo may kunting puwang pa para sa katotohanan. Saad ng dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasi ako po I am very confident na pagka lumabas po yung ebidensya, mapanood noong mga kababayan natin sa trial, sila ay mamumulat at pag namulat yung taong bayan, sila na rin po ang mag-impluensya doon sa mga senador na bukas pa ang pag-iisip. So mga kababayan, ano bang ibig sabihin ni Trillanes? Actually, mga kababayan, sabi nga niya, itong mga senador ni Duterte or mga Duterte senator sa si Bongo, Bato, Robin, Amy, Marcoleta, sila yung mga sulid na kahit na siguro mapanood nila sa video na si Sara mismo talaga ang bumaril o pumatay ng isang tao, ia-accuse pa rin nila. Wala na pong pag-asa sa mga yan. Kasi mga Duterte senators nga yan. Ngayon, mga kababayan, paano nga ba natin masolusyonan na mayroong mga ganitong senador na utos-utusan at manok ng mga politikong gahaman at mga nang-aabuso sa kapangyarihan? Simple lang, sa sunod eleksyon, huwag nyo nang iboto. Yeah? Yun lang naman. Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan. Ayon nga kay Karen Davila sa balita, ang sabi ni Karen Davila, ang impeachment ay inilagay po yan sa konstitusyon para magprotekta o proteksyon sa taong bayan. No? Ang impeachment ay inilagay sa konstitusyon para maging proteksyon sa taong bayan laban sa mga iilang opisyalis ng gobyerno na nang abuso sa kapangyarihan. Yung nagnakaw sa kaban ng bayan, ginamit yung pondo sa kanilang ahensya na hindi inayos, binulsa, kinurap. Kaya nga po may impeachment na para sa taong bayang proteksyon. Ang problema, instead na yung impeachment ay para sa taong bayan, ginamit nitong 18 senador na iprotekta kay Sara. Instead na itong mga senador ay para sa tao, baliktad. Sila na ngayon ay para kay Sara. Sabi ni Karen Davila yan. Ang impeachment, inilagay sa konstitusyon para maging proteksyon sa taong bayan na ninakawan nitong mga government official
na nang-aabuso sa kapangyarihan. Ngunit, baliktad eh. Yung senador dapat na para tutulong sa atin ay tinulungan pa nila yung akusado na nang-aabuso sa kapangyarihan na which is si Sara. Bakit ko ba nasabing nang abuso sa kapangyarihan? Saan nga ba niya dinalang confidential fund at bakit hindi niya mapaliwanag? So anong masasabi natin mga tao? Kung si Sara nga, nasabihan nila si PBBM na adik, nasabihan nilang bangag, nasabihan nilang nagko-cocaine, na hindi naman sila nakapagpakita ng proof. So, tayo pa kaya walang karapatan magsabing ninakaw at kinurap ni Sara ang confidential fund na which is aminado naman siya na siya si Sara at which is hindi niya masagot kung saan niya dinala at which is ginamitan pa niya ng mga peking pangalan na hindi rehistrado at hindi makikita na may mga record sa Philippine Statistic Authority or PSA. Walang marriage contract, death certificate, and birth certificate. Walang ganun. Di ba? Kaya, ayon na kay Senador Antonio Trillanes IV, hopeless na. Mga kababayan, hopeless na itong mga Duterte senators. Wala kang maaasahan dyan. Tanggapin na natin, Bongo, Bato, Marcoleta, Robin, Aimee, hopeless na yang mga yan. Ngayon, alam naman po natin taong bayan, kasi tayo naman po ang nagtalaga dyan. Ako hindi, ako kasali sa pagtalaga dyan, kaya hindi man ako bumoto sa mga yan. Problema na po ng mga bumoto. Kaya ngayon, kayong mga bumoto dyan sa mga senador na yan, alam nyo na sa sunod eleksyon kung iboto nyo pa ba at hindi. Mga DDS, makinig po kayo sa akin. Ako bilang isang vlogger, content creator, at political blogger. Pero lang akong sasabihin sa inyo. Kung si Sara ay para sa tao, kung ang tao ay para kay Sara, maitanong ko kayo, mga DDS, tanungin ko kayo, saan banda para masabi mong si Sara ay para sa tao? Anong nagawa ni Sara sa tao? Na kabutihan na, hindi yung kabulastugan. Magbigay kayo ng isang example o halimbawa na may ginawa si Sara na para sa atin. Hindi natin pwedeng gawing rason yung libro. Bakit? Ang libro na proyekto ni Sara, kapag nabasa ng bulag yan, nagkakaroon ba ng mata? Hindi. Kapag nabasa ba ng mga senior citizen yan na nangangailangan ng maintenance sa pang-araw-araw nilang buhay, nagkakaroon ba sila ng maintenance pag nabasa nila? Hindi. Kapag ang libro na proyekto ni Sara bilang Vice President ng Pilipinas, sa kasalukuyan, kapag nabasa ba ng mga batang yagit yan na nakatira sa lansangan at walang mga bahay, magkaroon ba sila ng pabahay? Makakain ba sila? Na wala silang mga makakain? Hindi. Di ba? Ngayon, tanungin ko kayo mga DDS, paano nyo nasabi na si Sara ay maging presidente sa 2028 kung wala nga siyang ginawa? Anong basihan mo para gawin mo siyang presidente sa 2028 presidential election? Di ba? Example ulit. Bukod dito, bigyan ko pa kayo ng example. Kapag ikaw ba nagtrabaho sa isang fast food chain, paano ka ma-promote kung hindi mo pinag-aralan yung lahat ng gagawin sa naturang fast food chain? Una, di ba, kapag ikaw pumasok sa fast food chain, anong una mong trabaho? Di ba, tagaligpit, tagahugas, tagalinis. Ganun din sana ang maging presidente ng Pilipinas. Kailangan mag-umpisa sa baba bago dumiretso sa taas. At kailangan meron kang napatunayan at meron kang maipakita na karapat-dapat ka. Paano ka iboto ng taong bayan kung sila nga mismo walang nakita na may ginawa ka maganda? Lahat ng ginawa puro kurap. Puro pangungurakot, pambubulsa ng pera. Gasta dito, gasta doon, lipa dito, lipa doon. So paano ka iboto ng tao? At ngayon mga DDS, sagutin ninyo. Paano nyo siya iboto na wala namang naipakita sa inyo? Halimbawa ako, pangatlong halimbawa ito. Ako ba, si Kent Garcia, tatakbo akong presidente ngayon, 2028 election. Iboboto nyo ba ako na wala naman akong ginawa sa bayan? Iboboto nyo ba ako? Paano nyo ako iboboto nga wala naman akong ginawa sa constituent sa mga nasasakupan ko? Halimbawa, ako, nandito ako sa Mindanao. Tatakbo akong barangay chairman dyan sa Parañaque. Iboboto nyo ba ako? Na hindi nyo naman ako kilala at wala naman ako nagawa dyan sa bayan ninyo. So ganun din. Bakit mo iboto si Sara na wala namang nagawa?
Kaya tama, si Senator Antonio Trillanes, hopeless na yung mga Duterte senator na yan. Kahit nakita pa nila mismo na si Sara, no, pumatay at bumaril. I-accuse nila yan. Bakit? Mga hopeless yan. Mga ano yan eh, mga bulag yan eh, mga tanga. Yeah? Sa madaling salita, kulto kasi yan. Oo. Di ba? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat.